92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa Totoo Kapatid. Magandang gabi sa'yo. It's 39 minutes makalipas alas 9. Para sa lahat po ng mga bumabiyahe-biyahe, para sa lahat naman ng mga nagkukuya-kuya-kuy din, magandang gabi na nga po sa inyo, no? Mga pa-relax na sa lahat ng mga medyo paunat na excited ng magpahinga. Sana all, sabi nga ni Brother June. Andito na naman po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy, pansamantalang umahalili. Para kay Brother June Banaag na nasa kanyang pilgrimage. 'Di ba? At kasama rin ang ilang mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Ayan, nasa Europa. Ay, Brother June ha, baka naman. Pagbalik ha. Ayan, isa na namang makabuluhang talakayan at mga nakakakilig na mga tugtugan ang hatid namin sa inyo. Pero bago tayo magsimula, trivia muna tayo mga kapatid ha. Alam nyo ba na ngayon ay pinagdiriwang natin ng International Paano nga babasahin to? Podiatry. Yan. Podiatry Day. Ayan kasi parang parang foreign pa siya sa bibig ko eh. Ngayon ko lang rin natuklasan yan na today is International Podiatry Day. At ang podiatry daw ay isang espesyalidad sa medisina na tumatalakay sa mga paa, kabilang sa mga pagsusuring medikal at surgical na yan po yung paggamot sa iba't ibang sakit o sa mga injuries, sa deformities, yan yung mga ganyan na pwedeng makaapekto sa mga paa natin, lalo na yung sa bukong-bukong. Naku mga kapatid natin dyan hindi lamang po ang mga may edad ang merong mga sakit dyan sa paa, sa bukong-bukong. Meron din po yung mga medyo, alam nyo na, hindi naman na ganong katanda pa, ngayon, pero may mga nananakit-nakit dyan, may mga injuries. Ang doktor na dalubhasa sa podiatry ay isang podiatrist. Ayan umpisa pa lang kayo nagmamaalam na si Kuya Poy. Hindi yung nagmamaalam. Nagmamaalam. Dunung-dunungan, ganyan. Ayan. Kaya naman tumutok na tayo at huwag nang kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media. Okay, mga kapatid? At eto na nga po ang keyword. Hanapin nyo lamang po ang @Radyo 5 True FM sa X, yung formerly Twitter, sa Threads, Instagram, sa FB at sa TikTok. At kapag nga hunahanap nyo na, baka pwede naman i-share. Kung hindi naman masyadong abala sa'yo kapatid. Katulad ko, ayan habang nagsasalita ako, nag-share ako. Nagmumultitask, hindi naman po pala mahirap Napakadali lang mga kapatid. I-try nyo rin. Habang kayo ay nakaupo dyan, eto Dr. Love Radio Show, ayan sa FB, pinindot ang share. Ayan, tapos nilagyan ng smiley. Ayun na. Na-share ko na agad 'di ba? Ganyan lamang mga kapatid ang maging happy ngayong gabing ito ng Tuesday. Tignan nyo naman, 8 buwan ng Oktubre, October 8, 2024. Ayan, at syempre, sa oras nga po nating 9:43 sa aming pagbabalik, ihahatid po namin ang mabuting balita. Kaya dyan lamang po kayo, mga kapatid. At manatiling nakatutok dito sa The Dr. Love Radio Show with yours truly, Kuya Poy. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng Tanal na Aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita mula kay San Lucas. 10 kabanata nagsisimula sa 38 talata hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda,
Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti, at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, isang napakaganda, diba? At talagang very relatable na mabuting balita ang ating napakinggan ngayon. Diba? Parang ihalin tulad natin sa pangungumusta ng isang kaibigan. Diba? Ganyan lang naman tayo ngayon sa panahon natin. Tol, musta? Yan, ganyan lang tayo kung mag-text, di ba? O kaya, be. Be na ang tawagan ngayon di ba? Sa ibang magkakaibigan. Ayan, be, ano gawa mo? Ganyan pa. Kasi minsan sa text message, minsan doon lang sa messenger dumadaan dahil parang busy-busy. Di ba? Pero kung maalala ninyo nung ilang mga panahon pa, nung text pa lamang yung ginagamit, shortcut yung mga pagtatype, hanggang ngayon naman merong merong gumagawa pa rin nun na pinaiikli yung mga salita. 'Di ba? Minamadali natin. Minsan nga ako, kausap ko yung anak ko, puro abbreviation na yung mga sinasabi. Sabi ko, teka, hindi ko na alam lahat ng mga subjects sa eskwelahan ninyo ngayon. Pero wag nyo nang sabihin sa akin yung mga abbreviation. Sabihin nyo, ano ba yan? Science ba itong pinag-uusapan natin? Sa English ba ito? Hold on, relax. Okay? Ayan, pero ganyan ho tayo, Pinabibilis natin, minamadali at naaaligaga. Ganyan ho yung marami sa atin minsan when was the last time na ikaw ay nag-relax lang muna at nakinig ng isang magandang sinasabi? Lalo pa nga ng isang aral na galing sa Panginoon. Yan, yung relax ka lang. Nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, hindi mo iniisip yung babayarin bukas ang deadline, hindi mo iniisip yung iluluto na naman para sa mga batang maagang gigising bukas, 'di ba? Hindi ko sa sinasabi na wag na nating isipin bahala na. Yan naman yung bahala na. Hindi naman pwede yung bahala na. Of course, meron tayong mga dapat na mga preparasyon. Pero ano nga ba talaga yung mas mahalaga? Lalo na ang pakikinig nga sa mga mabuting balita. 'Di ba? When was the last time na nag-relax ka lang, walang ibang ginawa ang mga kamay mo, walang ibang ginawa ang mga mata mo? Kasi yung ibang sinasabi, nakikinig naman po ako sa sermon ng pare. Nagbabasa naman ho ako pero basa lang para lang masabing magbasa ng Bible, ng Biblia, pero para unawain pa, para saliksikin, hindi na. Nabasa ko naman parang kwento lang naman 'di ba? Pero kung ilalagay natin sa mga puso natin, yan yung mga tinatawag natin na mga reflection. Ano nga ba? Magsaliksik pa tayo ng konti. When was the last time na ginawa mo yan? 'Di ba? Dito ho sa mabuting balita natin ngayon, si Martha at si Maria, kapatid din ho nila si Lazaro, na binuhay ng Panginoon noon, Ayan, pero hindi pa ho dyan sa panahon na yan. Hindi pa dyan sa pagkakataong yan. Okay? Ayan, si Maria at si Martha, kung iisipin ninyo, meron ba masama sa kanila? Wala namang masama sa kanila. Si Martha, pinili yung magsilbi. Pinili niya yung magsilbi, maging aligaga. Ayan, maging medyo hindi siya relax pero gusto niya ring makasama yung Panginoon. Samantala si Maria, pinili niya. Yun sa tingin ng Panginoon ay mas mahalaga. At yun yung iwanan ng lahat at pakinggan mo ako.
Yan, ganun yun. Kaya naman sa ngayon, kung wala naman na kayo masyado mga gagawin pa, mga kapatid, hindi man po ako ang Panginoon. Maganda rin naman na kayo naman mag-relax na habang kayo ay nagdarasal, habang kayo ay ninanamnam ang aral ng ating mabuting balita ngayon at i-enjoy ang ating programang The Dr. Love Radio Show. Ayan. At heto na nga para ho sa panibagong mga aral pa sa buhay natin. Ang isa sa mga inaabangan natin ay ang face-to-face Hirit ni Dr. Love na napapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa TV5 mula 10:15 to 11:15 ng umaga. At meron pa po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula 8 to 9 ng gabi naman. Kung nais nyo naman magkomento, pwede nga po kayong magpadala ng message sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment dito sa ating live stream ngayon. O di kaya naman ay tumawag nga po sa ating mga bagong mga hotlines. It's 8689-3289 at ang 8689-3290. Panoorin na po natin ang ito ang presentation ngayon ha. Mahal, lasing ka na naman. Liani, totoo bang tumador ang asawa mo? Opo. Okay, so pero magkasama pa rin kayo ngayon. Opo. Hanggang ngayon. Opo, ma'am. So paano ka nakarating dito sa face-to-face at gusto mo dito ka magreklamo? Ito ba ay ginusto mo talaga Opo. na pumunta rito sa face-to-face? Gaano siya kadalas umiinom? Minsan sa isang linggo po, dalawang beses. Tapos halos magdamag po yun. Hindi na po yun. nakakapagtinda ng balot. Okay, pagka ganyan ba nasa gitna na ng inuman, pag sinasaway, nagagalit ba? Nagagalit po pag yung pabalang na sa kanya. Pero Kasi ganyan ang karamihan, ano? Pagka talagang gusto mong gawin ng isang bagay, tas pag sinaway ka, lalo mong gagawin. Opo. 'Di ba? Opo. Lalo na ang mga sa pag-inom, ay talagang pagka sinabi mong, ay, iinom ka na naman, eto naman, di pa ako nakakapag-umpisa eh. Binadtrip mo na ako. nagalit. Oo. Paano to, Liani? Gano'n na ba kayo katagal magkasamang mag-asawa? Mag-asawa ba kayo? Magka-live-in lang po. Live-in kayo? Gaano na kayo? 11 years po. 11 years mo nang tinitiis? O lagi bang ganyan? Hindi naman po ganyan. Okay. Nung wala pa kaming anak, hindi naman po siya ganyan na magiinom na halos magdamag, halos mag-aga. Nito lang, itong taon lang na may natuto lang din po. Natutong ano? Anong sinasabi mo? Natuto lang din po akong uminom din sa ginagawa niya. Na bad trip din po ako sa kanya. Kaya napagaya din po ako sa kanya. So, kaya pagka pareho kayong nakainom, kamusta naman yung anak ninyo? Ano na nangyayari sa bahay? Gulo, Oh. away. Ilan taon na ba yung anak, Mama Carla? Ilan na ba anak Oo. mo? Ilan- Isa lang po ang anak namin, babae. Ilan 5 taon po. Naku. So, 5 taon nakikita niya lahat ito. Opo. Makakapagpaliwanag ngayon sa pagkakataon na ito si Alan. Tawagin natin. Pasok, Alan! Kuya Alan, diretsahang tanong. Totoo ba na pinukpok mo ng pedal ng bisikleta itong misis mo? Siya panguna sa akin nagsugat sa mukha. Pag-uusap ko ng pedal ng bike. Yung pedal ba ng bike, nakakalas sa bike? Kasi baka mamaya, pag may kasama yung bike, Hindi na, Bakit kasama. may pedal? Asan yung bike? Bakit Sira yung bike. Kuya Alan, sira yung bike. Sira na po yung bike ko. Okay. Okay, kinabahan ako. Mama Carla, may isa pang tanong. Sabi kasi ni ate, napainom siya dahil kay Alan. Kayo ba'y nagiinuman ng sabay o nagiinuman na magkahiwalay? Tapos nagkikita lang kayo sa bahay na Magkahiwalay pareho po, na... magkahiwalay. Magkahiwalay po. Sino kainuman mo, Kuya Alan? Yung minsan yung kapatid ko, mga doon lang po. Sino naman kainuman niya? Mga hipag niya, tapos mga kaano niya. Dalawang session. Mama Oo, Carla. kasi Kuya Alan, nagtitinda ka ng balot sa araw.
bakit ka umiinom? Paano kayo kakain kung wala kang kita? Minsan po nag-inom po ako pag galing sa pagtinda po. Kasi ang nangyari, uminom na rin si Liani dahil sinasabi niya, nasasabayan na lang niya para, paano ka ba nababad trip pag lasing ka? Tama ba? Gusto mo na rin maranasan? Kaya nung ikaw naman ang nalasing, naging violente ka rin. Hindi ko po maiwasan. Para kasi ang nainis pag nag-iinom siya. Lalo na pag walang budget sa bahay. Aba, normal yun. Pag ako po kung lalasing, pag siya hindi po lasing, hindi po kami nag-aaway. Pero baliktad, pag siyang lasing, hindi ako lasing, nag-aaway pa kami. Yun ang baliktad sa amin. Kasi siyempre, pag ikaw daw hininga ng anak mo, may Ano ba, teka? ibigay ka ba? Mama Carla, may formula ha? May formula. May formula. Pag lasing si Ate Liani na, Oo. doon na kayo nag-aaway. Oo. Nako. Kasi nga, ang frustration o ang sama ng loob ni Ate Liani sa iyo, every time ka umiinom, nararamdaman niya pag siya na yung nakainom. Doon niya na nabubuhos. Anong probinsya mo, Alan? Doon sa Samar po. Ikaw? Abuyog Leyte po. O kaya ako tinanong, iisa lang kami ng tono. Oo. Kasi baka isipin nila, mga waray, mga parahubog. Palasenggo, ang mga waray, baka isipin nila, okay, Kuya Alan at Ate Liani, pag-uusapan natin ngayong umaga at sana ay magamot natin itong problema nyo na tungkol sa pag-inom. Dahil tayo naman ay mga taga Leyte and Samar, dapat tuba lang ang iniinom natin. 'Di ba? Alam nyo naman yung tuba. Alam nyo yan, 'di ba? Alam nyo yung kinutil. Alam nyo yan na may halong Pepsi. 'Di ba? Okay. Okay, sino ang mas malakas at madalas uminom sa inyong dalawa? Para pa-contest na ako. Sa pang ano, Ay! Siya! Okay, wait lang. Wait lang. Sino nanalo? Samar o Leyte? Sino ang malakas uminom? Samar o Leyte? Samar. Ay, anay ha, diri kami mga parahubog ha. Okay, hindi kami mga lasenggo ha, sa Leyte and Samar. Nagkataon lang na sila ay mga kababayan ko. Bakit ka umiinom, Kuya Alan? pang ano lang, relax para makatulog ng maayos po. Kasi pagod sa pagtinda, Madalas mo bang nasasaktan si Liani? tuwing pag ano lang, pag para Nag-aaway siyang, kami. Laging pananakit ang ano pag niya. para siyang ugali namin pag nalasing, yung nag-aaway lang Iki kami. mga waray tayo. Agi, ginoo ko. Ayaw kita ito nga. Make a decision here and now. Dadami ang anak nyo. Dadami ang mga batang lalaki na problema sa lipunan dahil sa inyong mag-asawa. At aminin nyo ang katotohanan, you are not good parents to your children. Sayang. May pagkakataon pa, hindi naman kayo kasal, nagkukunya-kunyarian lang kayong mag-asawa. Pwede mong iwanan anytime. Magsimula ka ng bagong buhay, yung re-respetuhin ka, Liani, ng isang lalaking nagmamahal sa'yo. Ibibigay ang pangalan niya sa'yo at ilalagay ka sa pedestal. Parang artista, parang si Mama Carla. Ilalagay ka sa pedestal, sasambahin ka ng lalaking nagmamahal sa'yo. Hindi hinahato ng pinal. At gayon din sa'yo, Alan, walang magiging matinong relasyon sa buhay mo kung hindi ka marunong uminom ng alak. Lahat ng babaeng makakasama mo, baka hindi lang pedal ng bisikleta ay hataw mo. May pagkakataon pa. Kung akong tatanungin nyo, I don't really care. I can turn my back. Pwede akong tumalikod sa inyo. Pero naaawa ako sa iyo at sa anak mo, Liani. Isipin mo, walang pag-ibig sa inyong dalawa. Kasi wala ang Diyos sa gitna ng pagsasama niyo. Kung ibabalik niyo ang Diyos, maging seryoso kayo kung talaga nagmamahalan kayo. Magpakasal kayo. Kaso, pag hindi kayo magbabago, wag na kayo magpakasal, maghiwalay na kayo at nang humaba ang buhay niyo. Salamat po. Nako.
sa pool. Diba? Maraming salamat, Dr. Love. Mahal! Lasing ka na naman. Ayan, talaga si Brother June Banaag, kita nyo naman ha, hanggang sa huli kahit na siya mismo nawawalan na ng pag-asa doon sa away nung mag-asawa nang dahil nga dyan sa sobrang pag-inom ng alak. Okay, sa sobrang pag-inom ng alak, inaaraw-araw na, nagkakasakitan na, pero sabi niya nga wala Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa, pakasalan mo. Ayan, pero papaano yan, Brother June? Pagka nagpakasal, meron bang inuman pagkatapos? O baka meron na namang hatawan ng pedal pagkatapos dito sa mag-asawa. Wag naman sana. Wag naman sana. Pero talagang alam nyo, yung pag-aasawa na yan ay hindi basta-basta nga na ay gusto ko ngayon na mag-asawa. Pero dahil sa ayaw ko na, nahihirapan na ako. Ayoko na rin. Tapos sasaktan mo pa yung mapapangasawa mo. Kahit na paulit-ulit nga natin napapakinggan na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na kapag ka napasok ka, ay iluluwa mo. 'Di ba? Ilalabas mo rin sa iyong bibig, hindi pwedeng ganoon. Kailangan talaga ay merong dedication. Kailangan ay nasa gitna rin ang Panginoon. Pero kapag kayong iisipin mo, napagod ako, iinom ako. Pero kapag kang iniisip mo, umiinom ka, iinom din ako. 'Di ba? Imbis na ipagdasal ninyo nga naman yung isa't isa, imbis na tulungan, i-encourage yung isa't isa na magbago for the better, para sa ikabubuti, ay walang mangyayari kapag kaganyan. Ayan, magandang gabi muna. Ayan, kina Papa Monski ng Cebu. Ayan, at syempre kay Boss EJ Aquino. Magandang gabi sa'yo ha. At sina Marjon Mamot. Good evening. Sina Chris Aldemita. Ayan, at ang aking kaibigan mula sa Puerto Rivas, Bataan, si Jonathan Baluyot. Na mga nakikinig. Sino ba mga kasama mo dyan, ha? Si Gemma Iduyan. Hello rin po sa inyo, si Bea Dalisay. Good evening, mga kapatid. Ayan, at syempre, dati kong neighbor na si Jomar Nase. Good evening sa iyo, pare, ha? Kumusta na ba? Dyan sa bago ninyong pwesto naman dyan, sa Marikina pa rin. Si Herbert Gaor ay nandyan nakatutok rin sa atin. I-share pa nga po natin ang ating live streaming. Para naman, mamaya meron tayong liham kasaysayan. Sigurado marami na naman ang makaka-relate dito. Marami ang matututunan kapag nasa edad nga ba talaga ang pagiging mature. Nakakasira ba ng relasyon yung mga opinion mo na hindi maganda tungkol sa ibang tao? Halimbawa, sa karelasyon ng anak mo, sa karelasyon ng kapatid mo, 'di ba? May mga opinion na masyadong matatalim, masyadong mapapait, ang hirap lunukin. Gaano makakaapekto sa kanila at hanggang kailan makakatiis yung mga taong apektado kapag nagkaganoon na. Okay? Kaya naman sa oras nating 5 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi, manatiling nakatutok dito lamang po sa inyong The Dr. Love Radio Show with yours truly, Kuya Poy. 78 days to go before Christmas, mga kapatid. Merry Christmas. Nagpapaalala lang po, baka nakakalimutan nyo na po kami, ha? Gumagawa na kasi yung iba ng listahan. Para hindi na. Huwag nyong kalilimutan. Ang mga pangalan po namin, Jenjen Morales. Merry Christmas! Ayan, si Mike Santillan. Merry Christmas! Si Rome Ortigas. Merry Christmas! Chic Mamaril. Merry Christmas! Kuya Poy, alam nyo naman. Merry Christmas! Sama nyo na sa listahan yan. At syempre, hindi mo mawala si Brother June Banaag. Hindi naman pwede na wala si Brother June Banaag. Brother June, Merry Christmas! Merry Christmas po.
Oh, pasalubong daw, sabi ni Sir Rome. Ayan, at syempre, naku, kanina napakinggan nyo nga ang face-to-face natin. Mahal, lasing ka na naman. Oho, na magandang mapag-usapan na talagang gigil na gigil. At ito, na-miss ko rin makausap ito sa ere, no? O, si Sugar ng Pampanga, meron daw siyang reaksyon doon sa mahal, lasing ka na naman. Oh, ayan ang face-to-face, ang hirit ni Dr. Love. Okay, sige, Sugar, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Kuya Poy. Ganda talaga ng... Bakit Oo nga, ganda ng boses. Talagang very energetic pa rin si Sugar. Galing ka na sa trabaho? Yeah. Ah, Halos katatapos lang bago magsimula itong program na to. Yun. Yun. Ayan, nanggigil ka ba doon sa mag-asawa na nag-aaway? Lasing yung isa ang ginawa. O para hindi niya na yata mapansin na lasing yung isa. Natuto na rin mag-inom ng sarili niya. Nalungkot at saka nag-alala. Nalungkot kasi supposed to be, kung tutuusin sabi nila, no, kung tamang pagkadinig ko kanina, sabi nila, ang kanilang source of income ay pagtitinda. Yes, ng balut. Hindi natin minamaliit yung pagtitinda. No? Kaya lang, kung iyon lang ang iyong pinagkukunan ng pera, ibig sabihin, halos konti lang ang kanilang panggastos. Tama. Nakakalungkot lang isipin na instead na bumili sila ng mga makabuluhang bagay na para sa anak nila, para sa family nila, ay nauupos pa yon sa paglalasing. Nakakalungkot ding isipin na yung mommy, yung pinaka-ilaw ng tahanan na sinasabi nga nila supposed to be, nung medyo gumuho ang haligi, nawalan din ng liwanag yung ilaw ng tahanan. Gumaya. Napundi. Yeah, sabi nga nila gumaya. And instead na siya ang mag-guide dun sa isa, kasi nga napapaliko, gumaya din siya. And ang nakakalungkot na pinakakawawa ay yung anak nila na naiipit sa ganong sitwasyon. Sa mga may kalintulad na ganitong sitwasyon, lalo na kung may anak din kayong babae, katulad nila, sana isaalang-alang din nila, kung ako yon, isaalang-alang dapat nila yung kanilang anak higit sa kanilang sarili. Kasi higit sa kanila, yun ang pinaka-importante. Una, bata yun, hindi yun dapat na na-expose sa mga ganyang mga nakikitang pareho silang lasing, pareho silang, hindi natin alam kung ano yung pwedeng maganap dun sa bata sa mga panahong sila ay lasing. Inilalagay nila sa sitwasyong delikado ang kanilang anak just because gusto nilang idaos yung kanilang pagod o kung ano man yan sa pagtitinda. Naintindihan natin, Kuya Poy, na lahat ay napapagod. Tao lang naman tayo, kahit naman ako, nag-aanuhain din ako. Pero dapat din nating maintindihan na yun ay hindi dapat na ginagawang lagi-lagi. O yan, At saka Sugar. pag nagkakasakitan na kayo, iba na yun. Oo, iba naman na talaga yan. Yung pedal ng bisikleta, alam mo ba yung pinalong pedal ng bisikleta? Oo. Nakakabit pa pala yun sa, nakakabit pa pala sa bisikleta yun. Tapos, meron pang napadaan lang yun eh. Napadaan lang yun. Meron pang siklista sa ibabaw. Oo, kaya pala nagreklamo si ate mo. Nakasakay pa pala eh. May nakasakay pa, may napadaan lang. Yun. Hindi, so, pero... mga ganyan... Kuya Poy, sorry. Yan. Sugar, ano ba ang iniinom mo? Ikaw ba ay mas ma-beer o mas yung hard drinks ang gusto mo? Actually, umiinom ako... once a year lang ako uminom eh. Tuwing? Isang boteng beer lang ako. Tuwing birthday? Hindi ko na nga nagawa yung inom ko ngayong kailan ba yun? June, mga ganyan. Ayan. Sometime June. Bakit? July. Anong meron sa June? Ewan ko, wala. Basta, isang beses lang ako uminom isang taon. Yun lang tag-ulan? Hindi ko na nga nagawa ngayon sa dami kong trabaho. Dahil pasok na ang tag-ulan, kaya ba na, alam mo na, umiinom rin ng konti, ganyan? Hindi naman. Pero yung iinom sa labas, hindi talaga ako ganun. Talagang just a bottle of beer will do. Oh. Although,
wala namang problema sa mga babaeng umiinom. Kasi sabi ko nga, umiinom din ako. Though sa loob nga lang, hindi ko ma-imagine kasi yung sarili ko na makikipag-inuman ako sa labas. Oo naman. Pero huwag nyo naman miyain. Oo. Wala namang, Well, lalo kung may pamilya na kayo. Oo, bottom line is we have nothing against doon sa mga umiinom, ayan, Oo naman. nag-a-alcohol, nag-a-unwind sa kung papaanong paraan for as long as kaya mo. Oo, kaya mo na mabayaran pa rin ang mga dapat bayaran bukas. Makakabili ka pa ba ng pang-agahan ninyo sa maghapon na Baka mamaya pagkain? inom kayo ng inom. Yung mga utang nyo pala, hindi nyo pa nababayaran. Ayun nga ang masama O, doon diba? eh. O kaya Diba? pinang-uutang nyo pa yung inumutang nyo pa yung pang-inom ninyo. Ayan. Tapos kanina narinig ko nga sa pag-uusap nila, nagtitinda ng balut itong si Kuya Mong Boy sa umaga. Mahirap sa umaga, sa araw. Mahirap talaga magtinda sa araw ng balut dahil ang balut mas masarap bilhin kapag kagabi na eh. Pero sa gabi. Di ba? Pagka sa gabi, doon mo mas kasi magsisigaw ka ng balot sa hapon, yung may araw pa, parang walang papansin sa'yo masyado eh. Di ba? Mabuti pa pumwesto ka ron sa isang tabi, ilagay mo lang doon na nagtitinda ka ng balot, huwag ka muna sumigaw kasi unang-una, maingay pa yung paligid. 'Di ba? Pero kapag kagabi na, Tsaka pira talaga nagbabalot ng araw, Kuya Poy. Wala pa ako. kaya nga ayun yung kinatwiran nung lalaki, nagtitinda raw siya, tapos sa gabi, yun yung oras nga ng trabaho mo. Dapat doon ka sa gabi para mas marami ang bibili sa'yo. Wala, sumasabay din sa inuman. inuman. Kinakatwiran nila yan, ano? Ayan din na nakakapagpahamak sa iba actually. Pagod ako eh. Kailangan ko magpahinga. Ito na nga lang ang pahinga ko. Kung tutuusin, pahinga ba yun? Na halos lahat ng Yan. kinita mo ng araw na yun, Kaya mauwi na lang sa pag-inom. Kumbaga, Oo. nagtatrabaho ka para meron kang pang-inom. So, hindi na Alright. healthy yun. Maraming salamat sa Maraming pagtawag, salamat, Sugar. Kuya Boy. Oo, kita mo naman. Kaya naman sa lahat dyan, alam ko, masarap hong biglang mapagod, lalo na kapag kumakaway-kaway na ang tropa, kapag kumakaway-kaway na yung kahit nag-iisa mong very loyal na kainuman na manlilibre. Bigla ka nalang mapapagod, gusto relax, hindi naman po laging ganoon ang buhay, okay? Ayan, kaya kung kailangan maghanap buhay, tuloy ang paghahanap buhay. Huwag niyong pansinin yan. Merong pamilya na nakaasa sa inyo. Merong mga mas importanteng bagay na dapat na pagkagastahan ninyo. Okay? At mas mahalaga ang pagpapahinga talaga na ikaw ay maayos na nakapwesto, natutulog. Huwag niyong gamitin yung alak ng pag-inom para makatulog. Alam nyo, ang pinakamadaling paraan ng pagtulog, Jenjen Morales? Anong paraan mo para makatulog? Umiinom ka rin? Hindi umiinom to eh. Matino. Pumikit. Yan. Pumikit po kayo. Yun lang naman ang pinakamabisang paraan para matulog. 'Di ba? Pipikit. Yan. Kahit walang alkohol, kahit may alcohol, pagka nakapikit, malamang sa malamang, patulog ka niyan, okay? Pero wag nyo naman po akong tutulugan dahil 10:29 pa lamang sa aming pagbabalik. Antabayanan nyo naman ang ating liham kasaysayan. Ayan, pero sa ngayon, tayo naman ay magpapatugtog muna at maghahanap buhay lamang po tayo ng bahagya. Wala na nga alis, manatiling nakatutok dito sa The Dr. Love Radio Show with yours truly, Kuya Poy. Hindi lang pala ang mag-asawa sa ating face-to-face ang magulo. Pati na rin ang isip ng ating letter sender na si Janica na isang single mom mula sa Pasay ay gulong-gulo na rin, mga kapatid. Kaya narito na ang ating liham kasaysayan. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Ako si Janica, taga Pasay, 28 years old. Isa akong single mom at sumulat po ako sa pag-asang malinawan sa kinakaharap kong problema ngayon. Mayroon po akong isang anak. Babae siya. Ang tatay ng aking anak, simula nang mabuntis ako ay hindi ko na po nakasama pa. Naghiwalay na po kasi kami. At ang kadahilanan po ay ang mga magulang ko mismo. Ganito po kasi yun. Sa tuwing pupunta kasi siya sa bahay, ay nilalait siya at minamaliit ng mga magulang ko. Kesyo, pangit raw po ang kanyang itsura
at mukhang bakulaw. Wala rin daw po siyang trabaho kaya pinatitigil na siya sa pakikipagrelasyon sa akin. Noong mga panahong yun, ipinagtanggol ko naman po siya, Dr. Love. Kaya nga lang po, baka talagang hindi niya nakinaya kaya sumuko na at tuluyan na akong iniwanan sa laban. Buntis na po ako noon. Matagal na po yun. At kaya ko lang nabanggit ay dahil nasasaktan pa rin po ako magpasa hanggang ngayon. Matagal na po kaming walang komunikasyon. Nanganak ako nang wala man lang akong narinig na pangungumusta mula sa dati kong karelasyon. Hanggang sa napalaki ko na nga ang anak naming babae ng 6 na taon nang walang kahit anong natanggap na anumang klase ng suporta mula sa kanyang ama. At sa mahabang panahon na yon, nasubaybayan ko po ang buhay niya. Dahil inad naman ako ng bago niyang asawa sa Facebook. Kaya kahit papaano ay may connection kami. Dr. Love, nakita ko ang mga pictures nila ng una nilang baby at kung papaano niya itong binubuhat-buhat at inihele-hele. Kung papaano niyang alagaan ang bata at kung papaano siya maging ama sa anak niya ngayon, sa bago niyang pamilya. Nasasaktan po ako dahil sa anak namin na unang anak niya ay ipinagkait niya ang lahat ng yun. Alam ko pong matindi ang pinagdaanan niya at sakit na dulot ng mga magulang ko. Pero bakit pati ang anak namin ay para bang tinabla na? Ang anak ko naman po ngayon ay lumaking mahiyain. Madalas kasi ay sinasabihan siya ng mga magulang ko na lolo at lola niya na hindi kagandahan ang itsura niya dahil nagmana raw ang mukha sa kanyang ama. Naawa tuloy ako sa anak ko. Wala naman akong choice kundi ang iwan sa kanilang anak ko dahil kailangan kong magtrabaho para sa mga pangangailangan namin mag-ina. Nitong nakaraan lamang, nagtanong na ang anak ko. Sino raw ba talaga ang sinasabing tatay niya na kamukha niya? Baka raw love siya noon. Hanapin daw namin. Yan ang sabi sa akin ng bata. Naiiyak ako, Kuya Poy, at durog na durog ang puso ko. Ako ba talaga ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Bakit pati ang anak ko ay para bang sa murang edad ay nasasaktan? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan ay parang ang gusto kong mag-message sa asawa ko o sa dati kong kinasama dahil alam kong nakikita niya rin kaming mag-ina sa Facebook. Para bang gusto kong magmakaawa, nakitain naman ang anak niya. Minsan naman gusto ko siyang sumbatan, awayin at isumpa. Mabuti na nga lang hanggang ngayon ay napipigil ko pa ang sarili ko. Oo, alam ko po na masaya na siya sa bago niyang pamilya. Pero bakit ganun? Bakit kami ng anak ko ay naiwang nasasaktan? Bakit parang kami ay hindi pa rin makausad? Ano po ba ang pwede kong gawin? Ni hindi ko alam kung papaanong i-comfort ang bata. Wala akong magawa kundi ang yakapin siya at paulit-ulit na sabihing mahal na mahal na mahal ko siya. Umaasa po sa inyong maibibigay na payo, Janica. Janica, ang masasabi ko sa iyong liham kasaysayan na ipinagkatiwala sa amin dito sa The Dr. Love Radio Show, bago ka sana makipag-usap sa tatay ng anak mo, siguraduhin mong nakausap mo na yung partido mo.
Lalo na nga yung mga magulang mo na wala nang inintindi kundi ang manlait, maliit dahil sa itsura. Biruin mo, nagmula 6 years ago, ang sinasabi ng mga magulang mo at ang nagtaboy doon sa tatay sana ng anak mo ngayon ay ang mga magulang mo at yung hindi nila magagandang opinyon at salita patungkol doon sa lalaki na karelasyon mo. 'Di ba? Talaga hong mapagbiro ang tadhana. Hindi mo naman nabanggit dito na itong tatay ng anak mo ay yumaman na, talaga naman parabang umikot ang gulong ng palad at kayo ang parabang nasa ilalim, siya ang nasa ibabaw, pero mukhang ganun nga ang nangyari. At lahat yan ay dahil nga sa kagagawan din ng mga magulang mo. Sinasabi ko ba rito na sisihin mo yung mga magulang mo sa ginawa nilang pangmamaliit, sa ginawa nilang pandaraot, at kung ano-ano pa noong magkasama pa kayo ng tatay ng anak mo? Hindi. Hindi. Pero kailangan ngayon pa lang ay malaman nila na meron din silang pananagutan. Yan. Pagsisisi, paninisi, hindi na. Hindi na kailangan yun. Pero ang ipaalam sa kanila na sila ay may pananagutan din sa sinasapit ninyong mag-ina ngayon at dapat na tumigil na sila, ay ito na yung tamang panahon. Kaya nga tinatanong ko kaya nga nabanggit ko kanina na maturity doesn't come with age. Nakakalungkot lang, masakit at mahirap, pero kailangan talagang ipamukha paminsan-minsan kung hindi na mapaliwanagan ng maayos yung mga magulang mo. Na teka lang, bago nyo isalida, bago nyo ibukas na naman yung mga bibig ninyo, nanay ko at tatay ko, mahal ko po kayo. Pero nandahil sa kawalan natin ng respeto sa ibang tao na nagmamahal sa akin noon, ay naitabuhi siya at hindi na rin kami piniling ipaglaban nung anak niya. Ayan. Pero doon naman sa aspeto ng pagbibigay ng mensahe mo at pakikipagkomunikasyon sa dati mong karelasyon, sabi mo, ang nag-add sa'yo, tama ba yung nabasa ko? Ang nag-add sa'yo ay yung dati mong asawa. Ayan, inad ako ng bago niyang asawa sa Facebook. Ayan, so yung bagong asawa pala ang nag-add sa'yo sa Facebook. So, I guess ay meron ding, kumbaga, ay hindi masama na magmensahe dahil ikaw naman ay hindi maitatanggi. Ikaw at ang anak mo ay hindi na maitatanggi na naging parte ng buhay ng asawa niya ngayon. Ayan, pero ganito naman, Janica, kung makikipag-communicate ka pa diyan sa lalaking yan, siguraduhin mo na tungkol na lamang sa bata yung pag-uusapan ninyo. Yung ba may makilala siya na tatay, yung makabisita, magkita sila. Kung yan ang gusto mo mga mangyari, siguraduhin mo na yun lang. At huwag ka nang aasa na meron pang balikan na si Janica at kung sino man yung lalaking yan at tila ba aagawin mo doon pa sa asawa niya ngayon. 'Di ba? Hindi na dapat. Dapat maging malinaw sa'yo na yung paglapit mo o yung pakikipag-communicate mo sa kanila ay para doon na lamang sa kapakanan ng bata at wala nang iba pa. Ngayon, kung hindi mo yan maipapangako sa sarili mo at meron ka pa ring strong feelings towards your former partner, teka lang, maghunos dili ka. You have to endure the pain. Na pinabayaan mo rin kasi na mapalayo siya ng husto from 6 years ago. 'Di ba? Siguro nga hindi naging sapat na inilaban mo siya at dahil nga sa inyong kabataan din ay hindi rin naging sapat na inilaban ka niya. Kumbaga tanggapin na lang natin. It is what it is. Yan na 'yun. Ganyan, hindi mo siya nailaban noon, yan na 'yun eh. Hindi ka rin niya nailaban noon, yun na yan. Pero kung nakikita mo nga na magiging delikado pa at parang gusto mo pa siya makarelasyon at maging komplikado pa lalo ang sitwasyon para naman doon sa bago niyang pamilya ngayon, wag mo nang isama yung sarili mo doon sa picture. Ayan. Pero nga, sabi ko, kung may papangako mo naman sa sarili mo na para lang talaga sa bata, well then go ahead. Pero siguraduhin mo nga
na meron na ring karampatang respeto na maibibigay ang mga magulang mo doon sa tao na dati nilang nilait-lait, dinaot-daot. Respeto sa desisyon mo ang hingin mo sa mga magulang mo. Kung ano man yan. Hindi yan para sa'yo. Para na yan dun sa bata na supling ninyo nung dati mong karelasyon. Kaya kung ano man yan, ipaliwanag na maigi sa ating mga magulang na respetuhin din ang desisyon mo bilang tao ngayon bilang isang nanay na rin. Ayan, kahit pa nga ayaw nila at nilait-lait itinaboy yung tatay ng anak mo, dapat may matutunan din sila. Dapat ma-realize din nila na meron silang pananagutan at isa yung pagrespeto sa ibang tao. Okay? Oo, dahil karapatan din naman ng bata na makilala ang kanyang ama at karapatan ng ama na makilala at makapiling din yung bata. Yan ang masasabi natin dyan, ano? Okay? Kaya, nako, sa lahat po ng mga nagiging pa bigla-bigla at sa lahat ng mga nagbibigay basta ng opinyon sa itsura, ayan, sa akala mo hindi... May mga ganyan ho talaga mga tao no? Na ayaw papasukin yung mga dadapo sa kanilang pamilya, lalo na yung mga naniligaw. Ayoko sa'yo, pangit ka, iho. Ayan, ayoko sa'yo, baka malahian kami ng mukhang kung ano-ano. Na mga nakakadiri na, na mga komento kung marinig ninyo, no? Pero kita nyo naman, napaka mapagbiro ng buhay. Naging maayos yung tao. Naging maayos ang buhay. Kinikilala sa lipunan. Tapos ngayon, gusto lalapit-lapitan. May mga ganyan mga pangyayari. Kala nyo sa teleserye lang nangyayari. Yung dating walang trabaho, yung pala hindi talaga siya para magtrabaho. Yung pala siya ay isinilang para maging boss. Nagkaroon pala ng sariling business nang dahil sa sarili niyang pagsisikap. 'Di ba? Kaya wag rin tayo masyado mapanghusga. Ayan, sa mga magulang ho na masyado pa rin nakikialam sa affairs ng inyong mga anak, kapag nasa tamang gulang na sila, hayaan nyo na magdesisyon na sila. Pumili kung sino ang magiging partner nila sa buhay. Pero hindi ko naman inaalis yung karapatan natin na sila ay gabayan pa rin at paalalahanan sa kung paano nga pipili. Pero yung pakikialaman, magkaiba ho yan yung paggabay at yung pakikialam. Napakalayo po niyan, pero halos iisa ang galawan niyan. Okay, yung pakikialam, eto na ang gagawin mo. Wala nang iba pa. Kapag gagabayan, ito, gawin mo to, anak. Ito ang piliin mo, pero ayan, kung mas gusto mo yan, may ganito, ganyan. May konting paliwanagan. Ayan, merong nakakabalik, kumbaga, hindi yung nakakabalik din ng salita yung anak. Yan yung magandang diskusyon. Kapag ginagabayan mo lang, narinig mo rin ano yung gusto niya, ano ba yung kailangan niya, hindi yung gusto mo lang. At yung gusto mong piliin ng anak mo. Dahil sa tingin mo, yun ang tama. Kaya sa pagkakataong ito, batiin muna natin ang maraming mga nakatutok sa atin, sina Adela Ahonen at na bumabate sa Team Lovers, sina Chato Sakluti, Emma Radaha, at sino pa to? Si Sheng Albani, good evening po sa inyo. Romel Cordova, at sina Linda Angeles. Okay, at si Rolina Asupan. Good evening. Maraming salamat po sa inyo, no? At syempre, para nga po sa inyong mga gustong maging bahagi ng ating programa at pwede ring magpadala kayo ng inyong mga kwento para sa ating liham kasaysayan, pwede nyo pong ipadala yan dito sa The Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong contact number. Kaya naman ay tumawag nga po dito sa ating mga hotlines na 8689-3289 o kaya naman ay sa 8689-3290. Ayan, at syempre, ang oras na nga po natin ay 4 na minuto bago mag alas 11 ng gabi. Mga kapatid iimbitahin ko po kayo
na makinig para sa ating programa naman tuwing tanghali na pagsasamahan dito pa rin sa 92.3 Radyo 5 True FM. Opo, yan po ang programang Heart to Heart. Kasama niyo po ako ron. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy. Na inyong pansamantalang tagahalili sa programang The Dr. Love Radio Show sa ngalan po ni Brother June Banaag at syempre sa ngalan din ng mga nasa likod ng ating programang ito sa ating General Manager. Ayan si Boss Raul de la Cruz, ang ating Head of Programming and Production Alvin Maño, Operations Manager Cherry Baile at ang ating producers Jenjen Morales at si Mike Santillan, ang ating Technical Director Chic Mamaril, Radio Studio Tech Rome Ortigas at ang ating PA and avid operator, di ba, si Jaire Ann Manipon na kanina picture, video dyan, para labanan ng antok. Nandito lamang rin po kami, para labanan din ang inyong mga antok. At syempre, para sa iba, ay ma-relax din po kayo sa saliw ng ating mga musika at mga pinag-usapan dito sa Dr. Love Radio Show.